na yun, isa siya sa mga nagkaso kay BP Sara. After I turned down, after I turned down yung kasi konektado na nga siya eh. After I turned down po yung yung pag-bribe na yun, nagulat ako kinabukasan, dumarating na sila, nagpa-file na sila isang grupo sa against kay BP Sara. Oo. At saka kay Colonel La Chica. Yun, oo. Ayan siya. Kaya ngayon, kung mapapansin nyo, dun sa di ba, hinanap na nga ni Representative Cardema yung mga, sa side naman sana ni Tatay Digong. Nung may lumalabas na ngayon, isa-isa may lumalabas, ang ginawa nila ngayon ng mga crooks na yan, hindi na nila pinapunta si Tatay Digong at hindi na daw kailangan. Diba? Tapos bigla na lang sila nag-wrap up na sabi nga, ito yung mga nangyari hanggang sa, yun, kanina, diba? Sila, nag-hearing. Joey is underrated vlogger, kaya shadow ba na ginagawa na sa page mo para di ka mag-shine ng gusto? Oo, actually ganun naman, ramdam mo naman yan ever since talagang gurgur to the max talaga. Kaso nga lang, hindi kasi, unang-una, hindi naman ako concerned sa hindi naman ako concerned na, kailangan sa katerbang dami sa followers, ganun. And I think it worked against them. Kasi, yung engagement ko, authentic, hindi naman ako nagbo-boost, hindi naman ako ganyan. Ayun. Pickles ba yan? Nangasim ako, sabi ni James Cloud. Yung Korean store kasi na malapit sa amin, nagbebenta ng pickled sorry. Na-reveal ko talaga. Imagine nyo yung may budget hining ako ngayon. Pickled garlic. Ayun. Ayan. Di ba, sobrang healthy niyan? Sobrang healthy, ganun. Dapat nga lang mga 2 lang or 3 lang sa isang araw kasi sasarapan ako. At least at ang offer mo, Miss Joey, malaki naman ang puso mo para sa katotohanan. Sabi nga nila, many are called but only few are chosen. 40B offer dyan kay Miss Joey as Diyos me. Natawa talaga ako dun sa 40K. Sabi ko, tang-ina. Kasi yung isang patay gutom na vlogger, alam ko ganun yung bayad dun eh. Yung isang patay gutom na vlogger na sinabihan niya yung jowa niya, yung nabuntis niya, na magpa-kembulor ng baby. Ayun. Ang TF noon talaga, 40K. Na pinagmamalaki pa niya nung una. Ayun. So, naisulto talaga ako. Sabi ko, so bagay kasi parang that time, late pa ng platform ko. Sa kanya, malaki na yung kinembot niya nun eh. Ayun. Pero mas kinakadiri pa rin. Parang, 40K? Talaga, feeling yung papao niyo ako sa mga ganyan. Diyos me. Huwag kang magmura, Joey. Tataasan nila offers. Ay, na-trigger. siguro kung totoong tao tong DeepSeek, sinampal na ako. Grabe ang pagka-sleep driver ko. Bakit? Pinagde-data crunch ko. Ito sa utusan mo. Oo. Bardagulan to the max for sure ito, sabi ni Tito B. Well, ako yon, happy ako sa ni-reveal mo nung pag-uusap nyo ni Inday. Pero yun na nga lang, Inday is as a member of your same generation, saludo ako sa'yo. It doesn't, I don't care kung anong mangyari sa'yo, pero you represented our generation well, girl. Kaya basta Sara, astig. True. Asa na yun? Di ba, wala ba magpapaprint ng sticker? Ako papaprint ko. Oo, para yung mga nagsi-skateboard dyan, ilagay nyo sa skateboard, ilagay nyo sa kotse. Maganda yung pang print. Ipakita mo nga yung itsura yung pang printing. Wait. Hindi akong gano'n ka-astig. Inisip talaga namin to because this is our generation. Oo. Saan ba yun? Wait. Andiyan na si Yumi. Wait lang, Yumi ha. Kapit ka lang dyan. Wait. Pinakita ko nga sa kanila kanina. Sabi ko, may kasalanan nito si Sas. Itong basta Sara astig. Pinagawa niya ako ng ganito. Ayan. Sino nagsabi? Sinabi mo, nakita na ba ni Sara yan? Hindi ko nga napakita kasi hindi ko napakita sa kanya.
Ayun. Ayun, alam niyo na. Kasi hindi ko naman alam kung nanonood dyan ng live ko. Ganun. Ay, nakikita na pala ako. Sorry. Kaya hindi ko na Yumi. Sorry. Ano to? Sticker ito, pang kotse. Ano masasabi mo dyan, Yumi? Papatok ba to sa TikTok? Ang sticker na to? Oo. Yes, oo, maganda. Maganda siya, di ba? Pinusuan ko yan dun sa FB mo, Ma'am Joy, di ba? Oo. Kasi ito, galing to sa picture ni Sarah sa Congress. Yung gumanon siya. Gumanon siya. Mm-mm. Hindi ba? Basta Sarah, astig. Correct. Astig is the one of the buzzwords in our generation. Mm. Para bang namukha, gano'n. Di ba? Basta Sarah, Ayun, astig. Napanood mo yung game show sa'yo? Ayun. Anyway, so kwento mo na. Ina-offeran ka? Oo, ayun yung after natin mag-usap, naka-live ako noon. Actually, nung the day pa lang na nag-usap tayo na yon, hindi siya, itong taong to, hindi siya direct na pumunta sa akin. Naghanap siya ng connection yung police. Tapos yung police ang nagpunta dito. Ngayon, ang sabi nga lang ng asawa ko is hindi siya naniniwala na may hawak. Baka isa lang din yan sa patibong na Baka binibait ka lang, oo. yun, oo. Tapos gagamitin nilang proof na, bayaran ka eh. Ganon. Oo. Kasi, di ba nga, yung naging case ko kasi is sa EJK kasi yun eh. Di ba? Ngayon, ang target kasi nila doon is si Tatay Digong. Gusto nila kasi, di ba, talagang pumunta ako sa veterans. Tapos, sabi ni Senator Bato. Ano tayo sa veterans? Nung first day yun eh. Oo, nandun din ako yun nung first day. Hindi, madaling araw ka. Hapon ako. Doon kami sa may Medyo elevator. late na. Late na ako dumating mga alas 8 na, alas 9, ganun. Nakauwi na ako nun. Tapos, hi Ma'am Sas. Nahiya naman ako kay Ma'am Sas. Biglang gumanon. Okay lang yan. Tapos ang nangyari nun, di ba sabi kasi ni Senator Bato, willing ka ba na humarap sa sa Senado? Sabi ng ganon. Sabi ko, yes, more than willing. Sabi ko, kasi nga, syempre, as alam naman ng lahat, di ba, I was molested when I was young. Tapos yun na nga yung napagbago naman din yung mga tito ko at even yung father ko. So, yun yung hinahanap kasi ni Senator, ni Congresswoman, Cardema. Tapos ngayon, meron din kasi akong, doon sa unang-unang video na nag-viral nun, sinabi ko doon, yung police na tumulong sa akin. Na, actually kasi nga, Sandali lang sabi ni Romeo, sana mas green pa yung ayaw nga namin na mas green kasi mukhang cheap. Sticker po yan. Aesthetic po to ng generation namin, huwag kayong makialam. maganda siya, kaya diba mas green siya. Baka Parang sa comics, yung parang gano'n, yung parang vintage vintage talaga yung style. with class, di ba? Correct. With class po yun kasi ang generation po namin, uukay-ukay generation, it's vintage generation. Vintage, oo. True. Correct. Ayun. Go, Miss Yumi. Ayan. So, ano si Miss Yumi, no? Kasi, kaya siya naging very, very popular sa social media. Kasi, siya yung face nung kasi di ba sabi ko nga sa inyo, usually, yung mga tao, yung mga family, hindi nagsasalita yan tungkol sa problema nila sa isang kamag-anak na addictus benedictus kasi most of the time, nakakahiya na magkwento. So si Yumi, yung parang siya yung face nung horrible story ng growing up with a family member na addictus benedictus. Yun. And she was able to talk about it publicly. She was able to talk about the horrible experience, and in return helping others na meron ding ganong experience. Cases, oo. Na meron ganong cases. Kasi usually pagka ganito, kunyari, dun lang sa pagkakamolest siya, hindi lahat kasi ng tao kayang tanggapin yun eh. Yung iba nga, nakatikim ako ng salita na baka inakit mo at the age of 12 nang-aakit, di ba? Yung gano'n. Tapos yung iba naman kahihiyan sa pamilya, yung gano'n ba? Di ba? Kaya madaming biktima na nag-reach out sa akin, di ba? Na-share ko nga na until now, parang nasa sa loob lang nila, hindi nila mailabas because din sa judgmental din kasi yung ibang tao, kahit na Pilipino. Yun siya. And then yun nga yung sa sa pagkaka-bribe na yun. Actually, ko yun, nilive ko yun. At after nun, nagkumonta ako sa lawyer kasi sabi ko parang, syempre,
na threat yun eh, di ba? Parang what if hindi mo tanggapin, baka mamaya madami ng gumurgur din sa akin. Tapos sa pamilya ko. And then, sabi lang nung lawyer, wag kang mag-announce ng name o wag mong i-name drop until may gawin sila na na tawag dito, na maling step ulit. Kasi baka mamaya sabihin nila, nagpapapansin ka na. Yung gano'n. Since pa lang parang nasa introductory stage pa lang naman. So, wait lang tayo sa magiging progress. At hindi naman din nila siguradong gugurgurin yung pamilya mo dahil nga alam na lumabas ka na sa social media. Sabi gano'n. And it so happened kasi yung police na yun, isa siya sa mga nagkaso kay BP Sara. After I turned down yung kasi konektado na nga siya eh. After I turned down po yung yung pag-bribe na yun, nagulat ako kinabukasan, dumarating na sila, nagpa-file na sila isang grupo sa against kay BP Sara. Oo. At saka kay Colonel La Chica. Iyon, oo. Iyan siya. Kaya ngayon, kung mapapansin nyo, dun sa di ba, hinanap na nga ni Representative Cardema yung mga, sa side naman sana ni Tatay Digong. Nung may lumalabas na ngayon, isa-isa may lumalabas, ang ginawa nila ngayon ng mga crooks na yan, hindi na nila pinapunta si Tatay Digong at hindi na daw kailangan. Di ba? Tapos bigla na lang sila nag-wrap up na sabi nga, ito yung mga nangyari hanggang sa, ayun, kanina, di ba? Sila, nag-hearing. Madami pong alam sa pamilya ko. Pero kasi, may CCTV kasi eh. So, yung video na yun, syempre hindi naman namin pwedeng ipagparang binibenta, lalagyan daw ng gano'n. May mga, alam niyo na, may maano yung utak na sabi, charot lang yan, baka sa media, gano'n. Well, sabi ko nga, hindi ko naman kailangan magpapansin dahil unang-una, lumabas na nga ako na ito na yung kabuhayan ko, ito na yung kinatago-tago ko na problema. Correct, ayun. So yun, kaya siya tawag dito, malaki yung YouTube channel ni Yumi eh. Pero ang content mo, nagpa-politics ka ba talaga? Or parang naging incidental na lang yung political content? Incidental lang yan kasi na-provoke ako dun nga nung nag-hearing si Tatay Digong. Pero ang content ko kasi dun sa YT ko before is about dun sa military because I'm a military, di ba? Tapos Philippine Air Force Reserve. And then, tawag dito, doon naman sa Facebook ko more on aesthetic nga. Di ba? Kung napansin mo yung Facebook, puro aesthetic siya. Ganun. Ayun. Kaya pag dumanda na ako, si Yumi yung kasalanan. Hindi natin Pagkagumanda na kimo ko. Si Ma'am Sas, lagi kong nakikita yan na talagang laban na laban din eh. Yun yung mga yung nanggigigil din ako pag nakikita ko yung mukha niya na nagagalit eh. Kaya I'm so thankful po na nakaharap ko kayong dalawa dito. Maraming salamat po sa inyo. Thank you din. Ayan, thank you din. Yung ang tawag dito, so ngayon, yung tingin mo, mas malaki yung chance na yung 10M na yon. Actually, naisip ko nga, mas malaki yung chance na yung 10M na yun, gusto ko lang nila i-entrap, no? Para meron silang magamit in case na mag-witness ka sa Senate or sa Congress. For sure yun, kasi po pwede nilang sabihin, ito nga, di ba, binabayaran nga, tinanggap, ganon. Tapos, pwede silang mag-release na sabihin na, tawag dito, na lahat ng supporter nyo, kaya naman palang bayaran, kahit wala pa namang nasisilawan na agad, gano'n. And anyway, totoo naman yun, Diyos ko, sa estado nilang yun, alam niyo yung parang sisilawin ka na lang talaga sa pera para, para wala nang sumuporta sa kabila. Iba-iba, merong ibang vlogger na may mga ibang offer din, iba-ibang presyo, gano'n. Kaya lang kasi yun sa akin kasi, siguro kaya gano'n, dahil yung una-una kilala ko nung pulis na naging mediator, baka akala niya, kakagatin ko kaagad-agad. Sabi ko, 10M, syempre kung galing sa asawa ko yun, why not, di ba? Oo naman. Pero kung ganyan ako, Diyos ko po, Lord, ayoko din naman dahil meron pa rin naman tayong dignidad. Kaya naglalaban. Pero alam mo, meron ako narinig na kwento dun sa dun sa mga pulis daw na yun na nagkaso. Meron daw dun, wala lang daw talagang paparetire na daw kasi yung isa doon sa mga nagkaso. Paparetire na daw kasi. Tapos parang, ayun, gusto mag-retire with the bank. Kaya, ginawa yung Pero yun, ito sabihin ko sa inyo, i-expose ko siya ng konting-konti lang. Itong polis na to, Iglesia ni Cristo.
Ay, talaga? Oo. Eh di yari siya. Converted siya. Yung pulis na yun. Oo. Eh di yari siya. Kaya Ganun. nga. Mm. Eh lalo na ngayon, ano na, nagpe-prepare na talaga yung INC. INC. Malapit na sila talagang mag-ano. Kaya Malapit na ano sila eh, nung nakita ko nag-file siya ng ng case, alam ko na siguro no choice na dahil wala siyang nagawa siguro sa akin ganun o ito na lang siguro kaya isang grupo sila na nag-file. Napakababaw naman yung kesyo daw, di ba? Inano daw yung isang police ganun. Ngayon, nung naglabas na si INC na ng words na nga about this rally, parang doon ko na-realize na sabi ko, yari siya ngayon. Kasi nasa loob siya nasa loob siya ng iglesia. I don't know kung hanggang ngayon nandun pa rin siya, pero the last time nalaman ko, andun siya. Kasi malamang ititiwalag yan. Yung sabi nila, mga ititiwalag daw yan. Opo, Dapat kasi i-divulge publicly kasi even hindi mo mabulgar, nandiyan pa rin yung, hindi nga, kasi hindi mo pwedeng pangunahan kasi syempre, mawala na siya ng card later on. Eh paano kung i-ano sa kanya, 'di ba? Ibato sa kanya. Pero kasi yung police na yun, ang sabi ko nga pinagmamalaki ko pa naman yung pinakaunang-unang video ko kasi sinabi ko siya din eh. Tapos biglang sumabla. At least nung time na yon, ginagawa niya talaga yung trabaho niya. Kumbaga, I think pwede ka pa rin naman maging thankful sa kanya kasi nag-respond siya dun sa problema mo noon nang tapat sa duty niya, 'di ba? Yun nga lang, syempre, ngayon, ibang usapan na ngayon. O siguro pakitap na nga po siya. Tsaka hindi, yan eh. Ito lang ang mga feeling ko lang kasi, ako as a military, may chain of command kasi yan eh. So, kung sino kasi yung chief of command, pagka nag-disseminate na yan ng order, wala kaming magagawa. Ganun siya. Kaya kay Vangag talaga feeling ko. Bakit pa sabay-sabay yung kaso? Oo, pero kasi parang sobrang ng embarrassing. Like for example, yung PNP spokesperson, si Jean Fajardo. I mean, parang, madam, makikita masyado siyang sa media. Yung mga anak mo in the future, makikita yung mga pinagsasabi mo sa TV, proud ka dyan. Sabi nga ni Ito po ang assault! Ito po, tinapik! Ayan, kitang-kita! Makikita yun ng mga anak mo. Magkakaroon ka ng apo, pamangkin, kamag-anak. Pero, alam mo, kwentong barangay lang ha. Kwentong barangay lang naman to. Kasi nga, sorry ha, gusto ko lang ikwento yung nangyari sa barangay namin. Okay lang ba? Okay lang ba, Yumi at Jerry? Okay lang ba? Okay na okay. Oo. Ayun, magigising naman ng mga maritas dito na alas 3 ng madaling araw. Okay lang ba? Kayo mga nagpapahaba ng oras? At kami ang ginagamit ninyong pampahaba ng oras? Okay lang ba? Kasi sa barangay kasi namin, Joey, alam naman barangay namin, no? It's marami talaga itong saan po yung barangay? May punong tanod doon. Di ba may punong tanod, tapos may umalahokan ng mga tanod. Tapos syempre may mga tanod. Magkakakilala yung mga tanod. Sabi ng tanod, isang tanod. Kachismisan ko kasi isang tanod. Alam mo yun? Kasi nga, can you imagine, alas 3 nagising pa tayo. Alam mo naman ang mga tanod. Mahilig sa balot yan kasi laging puyat. Di ba ganitong oras parate ang tanod? Ang ronda. Oo, nagismisan kami kagabi. Habang ako yung nagde-data crunching. Di ba? Tapos? Ang nangyari, sabi niya sa akin, alam mo yung umalahokan ng mga tanod, hindi niya talaga gusto yung ginagawa niya. Duty lang siya. Dahil sa duty. Ba't wala siyang magawa? Kasi nga trabaho. Siyempre, umalahokan. Kaya nga sabi niya na, huwag niyo na lang personalin kasi nagtatrabaho lang siya. Pero, alam niyang mali yung ginagawa niya. Kaso hindi siya makapagsalita kasi nga naka-duty eh. Kumbaga, kahit naalabag sa loob niya. Kailangan niyang gawin kasi nga duty. Duty. Tapos sa kwentong barangay ko, kwentong barangay lang naman. Ikaw na Joey at Yumi. Narinig ko nga rin, actually may similar yung sa barangay rin namin. Ang tawag dito? May nagkwento nga na itong umalakokan na to ng mga tanod.
well, established naman talaga, hindi niya talaga trip yung ginagawa niya. Kaso nga lang, syempre, kailangan niyang gawin dahil umalakokan siya eh. 'Di ba? Umalakokan siya, so wala talaga siyang choice. Ang nagpe-prepare daw nung mga sasabihin ng umalakokan ay grupo. Ganon. Meron daw talagang grupo ng mga tao na nakasuporta kay umalakokan at ano talagang may mga pagkakataon pa daw na yung kanyang mga sasabihin ay nung araw lang rin na yun yung malalaman. Parang hindi siya prepared. Ito ba yun? Hindi niya talaga type. Kumbaga parang tinanggap niya na pucha, buhay naman to. Ganon. Totoo, kahit Ayun. labang sa kalooban. Mm-mm. Oo, ganun siya. Kasi Oo. kung ano yung utos, no choice, trabaho to eh. Oo, kung ano yung isinubo, yun na lang talaga. Tapos wala siya magawa. Pero meron akong eto naman tungkol sa mga tanod, itong kwentong barangay ko. Kasi, yung pinuno ng mga tanod dun sa barangay namin, Alam mo, grabe yung barangay niya, Joey, Parang, oo, grabe talaga itong barangay namin. Marami eksenadora dito. Marami Oo. eksenadora dito. nakapunta na ako sa barangay. Nakapunta ka naman sa barangay nila, Joey, Yumi. Pumunta kami minsan. Oo, nakakatuwa ang barangay namin. Oo. Oo. Anak barangay. Eto, sa Oo. barangay At namin. dahil dyan, sandali lang. At dahil dyan, iniman ako ng asahi. Ang cute! Kita mo yung asahi. Alam mo yung beer na asahi? Ang liit siya. Girl, tinan mo ang cute, oh. Ganito na siya kaliit na beer. Oo nga, ba't ang liit? Para hindi ka maging lasengga. Pang ano lang siya, girl, pang sundo. Calm down. Ayan, gano'n. oo. O pwede ba ito na lang yung sa akin? Ang cute, oh. Tinan mo na. Maliit na lang yung asahi, diba? Asahi is like, I think for me, it's the best beer. Hindi yung Japanese beer, it's the best beer ever. Talaga? Walang cute, ang liit, ang sarap. Hindi ba kayo nag-asahi? This is the best beer, girl. At mababa ang kanyang Best beer for calories. me is Hoe Garden. At wala tong calories. Mababang calories dito, kaya hindi lalaki tiyan mo. Nakakita ka na ba ng mga Japanese, hindi malalaki ang tiyan. Aray. Napatisan ka, Aray. Gusto ko Hoe Garden. Hoe Garden. Mag-ano ka na, continue mo na yung chika. Ayun. Anyway, dito na nga, itong kwentong barangay. As in, parang tapusin na natin ito para alas 3 end live na tayo. Ayan. Ang tawag dito, Yumi, yung lugar namin, kasi every time na yung barangay captain mapapalitan, syempre pumipili siya ng head ng mga tanod. Ganon. So ngayon, ngayon kasi syempre yung mga tanod, ganyan-ganyan, nagre-retire. So pag nagre-retire siya, papalitan uli siya ng bagong pinunong tanod, ganyan. Ngayon, sabi nung kapitan namin, sa kapitan ng barangay, nag-retire na yung inyong punong tanod. Kailangan ko nang pumili ng panibagong pinunong tanod dito sa ating barangay. Sabi gano'n ni barangay captain, sabi ni Cap. So, hindi syempre na-excite kami. Ay, magkakaroon ng bagong pinunong tanod. Ganyan-ganyan, magkakaroon ng pinunong tanod. Ganyan-ganyan. Pagpuntahan tayo sa papiging ni kapitan. Ganyan. Oo, so syempre buong barangay, nagpunta sa papiging ni Cap. Ganon. Ngayon kasi, itong mga tanod, meron tong seniority. Ganon. Meron tong mga sinusunod na sistema, ganyan-ganyan, inemi, ganon. So ngayon, kung susundin mo yung mga kultura at tradisyon sa buhay ng mga tanod, meron talagang isa na dapat siya magiging pinunong tanod. Ngayon, wala naman daw kasing abi-abiso, wala naman daw kasing mga usap-usap or whatever, ganyan-ganyan. Tapos wala talagang so, yung pinaka nangunguna na tanod, na dapat maging pinunong tanod, nag-expect siya na siya ang pipiliin. Hala, edi umattend na ng piging yung pamilya, nagbumili na ng bagong mga damit, para pagdating sa piging ni Cap, at syempre nag-expect na talaga yung buong angkan na siya ang magiging Miss Universe, di ba? Ano yung keso? Parang si keso ata. Charot. Ganon. So syempre nag-expect na siya na, ako ang magiging Miss Universe dahil nasa akin ang lahat ng katangian para maging Miss Universe. Sabi ganon nung susunod saan. Oo. Hala, nung nandun na sa piging, pagdating ng alas 12 ng gabi, in-announce na ni Cap kung sino ang napupusuan niyang maging pinunong tanod.
Ay, ayun nga, ang pinili niya ay talagang Miss Universe pala talaga. Solo Grabe. siya. Oo. So ngayon, nagkagulatan daw talaga ng bonggang-bongga sa piging nung gabing yun. Nagkagulatan talaga sa piging. As in talagang hours back moment, ganun. Parang, Yung parang, pasigaw na sana siya biglang, oo. Papasigaw na eh. Pagkas parang, ay, iba ang naging Miss Universe. Ayun. So yun, kaya, yung ano daw, yung mga, itong mga, ang tawag, hindi kasi ito Jennifer Sevilla dance troupe eh. Yung kabilang dance troupe to. So ngayon, doon sa kabilang dance troupe na yan, itong grupo nga ng mga tanod na to na malaki din daw ang kulo dyan. Malaki din ang kulo. Marami din galit. Ayun, marami din galit. So, buset, no ba yan? Kailan ba siya maninindigan? Miss Universe baka panday. Iba ang trip that hindi na to moment. yung tingnan niyo si Colonel Grijaldo. Tanging siya lang nag-stand out. Pero anong ginawa? Parang lahat na lang ngayon siya ang binubugbog siya ngayon ng mga kasamahan niya. Alam mo, natatakot ako sa kanya. Feeling ko itetegi siya. Natatakot talaga ako para sa pamilya niya, sa ano niya. Galit na Ay, galit. sorry ha. Nag-exage ako ng kwento kay Colonel Grijaldo. Kasi I really want to preempt whatever it is. Eh di kung kunwari, hindi niyo patayin si Colonel Grijaldo, eh di okay. Hindi Diba? naman kataka-taka kasi si Garma wala na. 'Di ba? Hindi na makapa. Wala na, sinabi na sa Amerika. Hanggang doon na lang ang kwento sa kanya. Wala na. Hindi man lang inuwi ng Pilipinas. Wala na tayong alam. At saka 'di ba, Diyos ko, kay Lisa Tanas nga napakadali lang gumurgor ng PSG. True. Oo. Kaya malamang sa malamang 'yun. Oo, totoo. Ayun, so nakakaano talaga. Ang nagwagi yung concert sa Camp Panaka. Ayun, Universal Dancer. Hindi yung Universal Motion Dancers. Ito yung mga dating miyembro ng UMD. ng Jennifer Sevilla Dance Troupe. Kasi di ba yung mga Universal Motion Dancers, mga hindi na yung nagsasayaw, di ba? Pero dancer sila dati. Nakakasunod ka ba, Yumi? Hindi, yung mga UMD. Ano ba? Tama ba? Yung UMD before, tapos naging, itong sila, sumunod doon sila Bong Navarro na, di ba? Street Boys na, ayun. Street Boys, so after ni UMD, ganon. Tama ba ako? Ayun. Nakakasunod ba ako? Correct. Perfect. Ayan. Napaka-naive ko ata sa ganon. Dalas ako pa nanood ng live kasi maraming kwentong barangay dito. Ngayon Mga lang ako natututo. katotohanan. Actually, pasensya hindi ako techie. Kaya nga sabi, paano ba ako to? Di ba? Hindi ako techie. Tapos yun nga yung mga code name. Meron lang nagsasabi, manood ka kasi ng live nila. Ganon, para alam mo yung code name. Correct, oo. Hindi, Ayan. hindi. He was Gurgur. Oo. Ayun. Ako pa naman, pag nagalit, nakita mo, dinidiretso ko, minumura ko talaga mo. Sarap. Nakakagigil. Ay. Pero Pinatay- yun po, yung nakita ko nga yung picture mo kahapon kay BP Sara, sabi ko, nakakaiyak yung moment. Alam niyo yun, tayo kasi, 'di ba, nung nandun tayo, parang hindi naman natin alam kung mapapansin tayo o hindi, 'di ba? Yung basta tayo alam lang natin ang ginagawa natin, support lang tayo sa kanya without expecting anything. Kaya nung nakita ko, ay shit, sabi ko, ang bait-bait niya, talagang binigyan niya ng time. 'Di ba? Kasi pag-isa talaga siya, talaga siya. Ayun, yung sabi ko na lang kay Inday, sana, let's die trying. Kung hindi bibitaw si Inday, hindi rin tayo bibitaw, di ba? Ay, ang ganda ng face, di ba? Ang ganda ng skin, sobrang, sobrang yayamanin. True. Yayamanin ng face. Inday, clear talaga ng skin. Walang pores. Wala siyang pores talaga, as in. May ano siya, yung parang, may parang freckles na, alam mo sa tisay, yung freckles ng tisay, merong ganon, pero hindi siya yung hindi siya yung, kasi di ba nga parang yung iba parang nagfe-fake freckles pa para mas Naglalagay ganon. Oo. Ganon. Tsaka siya, soft-spoken talaga siya, pero pag nagalit, wala talaga. Pero ang kagandahan lang doon is yun nga, yung tayo mga supporters niya nakasunod sa kanya. Tapos siya, hindi natin alam na may pinaplano pala siya na ganun para sa inyo, na wait lang, may time ako para sa inyo hanggang sa yun na nagulat ako nandun kay lahat. Yun, ang sarap ng moment po, di ba? Oo, akala ko nga malilate ako buta kasi kasabra traffic. So, kasi nalalate yata ako. Ganun. Buti naman hindi ako nalit. Tapos, ayun, naman ako, right in time. Dumating ako right in time lang. Ayun. Tapos,
Inggit pikit ang Ensaymada Vlogs. Maano talaga, na-appreciate ni Inday yung alam niyo yung ginagawa niyo sa social media, sobrang napakalaking tulong, sabi niya. Ayun. So, ayun. Ayun. Doon tayo sa 'di ba? Doon tayo sa Pagkaharap mo na siya, yung mapapanganga, nakaganon lang ako sa kanya nun eh. Yung, ang daming pumapasok sa isip ko na gusto kong sabihin sana. Kaya lang nung nandun na siya, parang na starstruck sa kanya, di ba? Kasi, ang tangkad niya pala kasi ang lit-lit ko. Tapos, Oo. At saka alam mo pag nakikipag-usap siya, she really looks in your eye. Oo. Talagang talagang talaga maramdaman mo talaga yung sincerity sa pakikipag-usap. Yung parang hindi siya Were you there, Yumi? I was there, dun sa veterans. Sa veterans sila nag-meet ni VP. Doon ako doon. Ang buhay, pero yun na nga, siguro magkakasing age naman tayo, Yumi and Joey, no? We are in the same age range. I think 23. so. 23, di ba? Mga 23 na abutan yung UMD, di ba? High school ako, nakabutan ko yung Di ba ikaw, Yumi, ano bang pakiramdam mo? Magpakita naman tayo ng ilang tao, yung generation natin. Mag-a-agree lang kayo o hindi, violent reaction or not, or maybe. Tama ba yung sinabi ko na Inday is a good representation of our generation. And ang galing na hindi siya nag-sell out dahil kung nag-sell out siya, ma-endear na tayo. True, oo. Tsaka yung kasi, tawag dito, since iisa tayong generation, alam mo yun, hindi na kailangan ng paliwanagan, ang bilis natin mag-cope up sa isa't isa eh. 'Di ba? Yung ito na yun yung feel mo kung ano na-feel ko. Tsaka yung galawan niya, sakay ka agad natin, 'di ba? Hindi na yung, ay, Diyos ko, it's so cheap, yung mga ganun, yung mga pa-millennial, ganun, mga jejimers, ganun. Pero, yung siya, kuha ka agad natin kung ano yung niya eh, yung galawan niya. Oo. Yes, senyal si VP, sabi ni Reese Garcia. Ayun. Miss Joey, yung time zone nyo po, pang Amerika, 2 p.m. na dito sa CA. I'm from your generation 234, sabi ni Alexan Lea. Ayun. Baby naman si Alexan Lea, 34. Oo nga, baby. So, baby. Baby. Wag na natin, kami, mas baby pa kami sa'yo. Bata 90s po kasi si Madam Inday, 1978. Oo nga. Ayun. Kung ako niyakap ni VP Inday, di na ako maliligo sa ni Maloncheta. Grabe siya. Wala pang ligo. In fairness walang ligo nun si BP kasi galing pa dun yan sa veterans nung gabi na balitaktakan siya, di ba? Tapos nandun kayo ng madaling araw. Tapos nung hapon na yun, nandun ako sa veterans. Wala siyang ligo pero girl, walang amoy. Yung hindi mo maamoy yan kahit na amoy pawis o Sabi ko nga parang ano ba to, Santa ba to? Ba't hindi pa nagpapalit ng t-shirt? Di ba yung sa atin pagka gano'n, pinagpawisan at lahat, lagkitan na, pero siya, stand out pa rin ng ganda. Wala kang maamoy na yung kahit man lang ba amoy pawis na, yung normal na pawis, na pinagpawis sa maghapon. Saka tawag dito, hindi ko ina-expect na, big build lang pala ang katawan niya. Sa camera parang ang taba niya, pero sa personal. Pero, siya sa personal, pala siya, hindi siya, hindi siya ganun, chunky ganon. Hindi siya ganun ka-chunky. Hindi siya ganun ka, Tsaka tangkad, grabe, nagulat ako. Mukha siyang Espanyola. Tisay na tisay. Oo, tisay ni tisay. Ayun, hello, batang. Yes, sorry, Yumi. May sasabihin ka? Hindi sabi ko, di ba, ang kagandahan sa kanya, kung mapapansin mo, every time na before siya magbitaw ng salita, na si tweet na, iisipin niya yung tamang sagot. Hindi siya agad, ganun, di ba? Agad, yung parang pag may sinabi ka, iisipin niya muna. May post siyang ganun lagi eh. Tapos bago siya magsasalita. Totoo. Kaya pagka meron siyang sinabi, ang kay Inday kasi talaga, grabe yung palabra de honor niya. Grabe yung palabra de honor ni Inday. Ayun. Hello, Batang Park. I'm doing. Ayan, hello po. Ayan po. Sige po, mag-share na po kayo. Hi, hello. Miss Yumi. Yes, ma. Hi, hello po. Hi. Ito naman si Kuya, para naman kayo nahihiya pa eh. Hi. Oo nga. Ano po gusto nyo i-share, Batang Park? Hello po. Yung lang sinabi ni Miss Sas na yung sa generation natin. Mm-hmm. Kasi I'm 49 years old yesterday.
Ay, happy birthday! Yeah. Andito ako sa CA, sa San Diego. Apo. Happy birthday. Yeah, thank you po. Pero may sakit po ako, nasa ER ko kahapon nung birthday ako. Ano lang, like, Okay na po kayo ngayon? yeah, nasa bahay lang. Okay. Buti na. Naka, sick and call lang. Mhm. Ako po yung nasa Navy, pero ayaw ko pong maging open kasi bawal po sa amin. Pero yun nga yung sabi ni Miss Sass, I'm 14 years old, pero si Miss Inday lang po ang nakita kong true leader sa generation natin. I was born in 75, grew up in 80 and 90s, pero wala akong nakitang ganyan katatag, katapang, as a woman, as a leader, kagaya ng tatay niya, ni tatay. Kaya, ayun. Tama po. Ano, Batang Park, merong nagko-content na na US soldier. Yung Pinoy na pero nasa US Army yata. Sikat na sikat siya sa TikTok eh. Tapos grabe may Duterte sa noo. Di ko alam kung bakit naggano siya. Ano Kasi nung 2 months ago, Akala ko sa kanya, kasi sabi ko, hala baka maano to. kasi kami nung 2 months ago yata or 3 months ago, may group message kami sa command na sinabihan kami na don't engage in politics. Any po, political. Yeah, medyo naging maingat. Ang daming mga pro Duterte pero naging maingat lang. Kahit yung kasamahan ko sa trabaho ngayon, yung boss, sa kong boss, retired siya, palagi siya nag-engage pero at least civilian na siya. Di ko alam bakit, nakita ko yun, pero di ko alam kung bakit. Siguro baka na-repriman na or what. Ano siya, grabe yung following niya sa TikTok eh. Yeah, I know. Tapos nag-aalala ako. Pangalan niya dito. Oo, may DDS na siya sa noo. Kaya nga ako very Sana ako eh. makita. Oo, sabi ko nga, sana maging discreet naman si Kuya, baka mamay mapahamak siya. Kaya nga, nang nag-engage ka ng politics, no, that's very no sa amin. Sabihan ka talaga, as in, kung makita nila. Ayun. Ayun lang po. Yun lang po. Thank you, Batang Park. Siya. Sige, Yumi, Sas, Batang Park, mag-end live na ako ha, kasi alas 3 na ng Sana maghintay po, soon, Miss Joy. Thank you. Miss Sals, nice Very welcome. Ayan, sige, mag-last words ka na, Yumi. Iyon, gusto ko lang magpasalamat sa inyong dalawa at nagising mo ako ng pag-iyak-iyak mo kanina.